Hindi tayo gumagawa para talunin si Satanas. Si Jesus ang gumagawa lahat ng iyan. Kaya binibigay nila sa atin sa pagitan ng grace. Ganun kaganda yung kaligtasan. My Paul, it's all by grace. Huwag na tayong magsikap na dadagdagan ko ngayong ginawa ng Diyos, magpapakabait ako. Hindi na po kailangan yun mga kapatid. Hindi natin kinakailangan dagdagan pa ng pagsunod ng kabaitan yung ginawa ng Diyos kasi ginawa niya na lahat para sa atin. Ano pa yung nangyari dito sa verse 3 at saka sa hanggang sa 5 nga, Michael? Pakibasa mo nga. Ay po dito, si Josue nga ay nangibibisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. Verse 4, at siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangatayo sa harap niya, na nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya. Kanya'y sinabi, narito, aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuotan ka ng mainam na kasuotan. Verse 5, at aking sinabi, susuotan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo, at gayoy sinuotan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo, at sinuotan siya ng mga kasuotan, at ang mga anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping. So napakaganda nun, Marco, yung marumi niyang kasuotan, pinalitan. Kumbaga, sinuotan siya ng malinis na damit. Tumutukoy po yun sa experience natin ng justification. Yes. Yung ating kasalanan ay inaalis ng Diyos sa papaanong paraan dahil namatay siya sa cross para sa atin. Yung kasalanan natin, kinuha niya na. Kaya nawala na sa atin, hindi na natin suot yung maruming damit na yun. Kinuha na niya, sinuot niya eh. Can you imagine that, Mark Paul? Si Kristo na napakabanal na walang kasalanan, ay kukunin yung maruming mong damit at isusuot niya. Aba, mahirap yatang imagine yun. Ako hindi ko ma-imagine. Halimbawa, may isang taong grasa. Kunin mo yung damit niya. Nakikita mo ba yung damit yung suot ng taong grasa? Opo. Yung halos was... Kasi kumbaga isang buwan na walang walang ligo eh. Ganun karumi Pero ganun po talaga tayo karumi. Pero yung damit na yun, kinuha ni Kristo at isinuot niya sa kanyang sarili. Can you imagine that? Sa imagination ko nga, Mark Paul, mas marumi pa yung damit natin kaysa sa kaysa sa damit ng taong grasa eh. Kasi hindi ko ma-imagine yung mga kasalanan na ginawa ko, Mark Paul. Alam mo, yung mga kasalanan na nagawa ko talagang kahiyahiya. Yung damit na marumi na atin dapat ay ginawa niya sa kanya pagkatapos yung malinis niyang damit ay pinasuot sa atin. Anong ginawa ni Joshua dito? Siya ba yung naghubad ng maruming damit niya? Siya ba yung nagsuot? Wala pa rin po. Di ba? Ang utos ni Jesus yung sa mga anghel, sinabi niya sa mga anghel, hubarin niyo yung marumi niyang damit, take off his filthy clothes. Tapos, isuot niyo sa kanya yung malinis na damit. So wala rin ginawa, wala rin po tayong ginagawa dito mga kapatid. Ibig sabihin po, by grace talaga. Lahat ito, hindi tayo gumagawa para tayo malinis, hindi tayo gumagawa para talunin si Satanas. Si Jesus ang gumagawa lahat ng iyan. Kaya binibigay nila sa atin sa pagitan ng grace. Ganun kaganda yung kaligtasan. My Paul, it's all by grace. Huwag na tayong magsikap na dadagdagan ko ngayong ginawa ng Diyos, magpapakabait ako. Hindi na po kailangan yun mga kapatid. Hindi natin kinakailangan dagdagan pa ng pagsunod ng kabaitan yung ginawa ng Diyos kasi ginawa niya na lahat para sa atin. Ito yung nakikita ko dito ng lesson. May makukomment ka dito, Mark Paul? Magandang punto, Pastor, yung napansin mo na gusto ko rin sabihin kanina sana. Hindi ako yung nagbihis sa aking sarili. Hindi rin ako yung naghubad. Meron naghubad sa akin, meron din nagbihis. Ibig sabihin, Pastor, talagang isang mananampalataya talaga. Ang kailangan lang niya, isang palatayanan na may maghuhubad sa kanya at may magbibihis. Hindi niya kailangan tanggalin yung kanyang maruming damit kasi, Pastor, yun yung nagre-represent sa righteousness by works eh. Kumbaga, hubarin mo yung madumi mong damit tapos maghahanap ka ng maputi tapos yun yung susutin mo. So, hindi po ganon, Ang Diyos po ang gumagawa nun para sa bawat isa sa atin. Yung filthy nga, Pastor, na word ay yung strongest expression na kung
saan ay makita natin yung talagang karumihan ng isang kalagayan ng isang tao, no? Pero dito mga kapatid, no, kung titignan natin yung damit, yung God's righteousness na atin po nga na ibinihis po sa atin, ay gayon na lamang talaga kaganda. No, dito pastor, kung babalikan natin yung una ng mga magulang, naggawa pa sila ng sarili nila ng damit, pastor, para lang katakpan yung kahiyahiyan nilang kalagayan, no? Pero doon, ang ginawa ng ating Panginoon, ipinagtahi sila at binihisan. Ano? Ganun din ang ginawa sa kanila, pastor. Same lang halos na mga pattern, pastor, kung ano yung nakikita natin about sa justification o dun sa salvation. At ganun na ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung tinupad niya ang kanyang mission sa pagkapako sa cross at pagkabuhay na maguli. Kumbaga, pastor, doon lahat, no, na-conclude, doon lahat, kumbaga doon pinirmahan yung kontrata na tayo ay naging panalo na sa laban na ito. Pero, Mark Paul, meron pang kasama eh. Hindi ba, hindi lang damit yung isinuot sa kanya, nilagyan pa siya sa ulo ng sa Tagalog ay mitro, pero sa English ko ay turban. Yung mga pari po kasi meron talaga silang sinusuot na ano sa kanilang ulo. Yun nga yung turban, ano. Ang simbolo naman ito, Mark Paul, ay yung kalinisan ng ating pag-iisip. Na kumbaga, yung justification sa atin ng Diyos nagpe-penetrate ng napakalalim sa ating puso at sa ating isip na ginagawa niyang malinis yung lahat ng karumihan ng lumalabas galing sa bibig. Pero actually yung karumihan na yun nanggaling sa puso natin. Dahil marumi yung puso natin. At kapag puso, ang ibig sabihin niya yung isip. So talaga, Mark Paul, ang pinakamaduming bahagi ng katawan ng tao ay yung kanyang pag-iisip. Ewan ko kung mag-a-agree ka dito sa sinabi ko. So tama po naman yung pastor, no? In a sense na kung titignan natin yung bawat actions na ginagawa natin, no? Yun talaga yung pinakamarumi. Kaya nga ang sinasabi natin, Panginoon, sa chapter 5 ng Matthew, yung kumbaga, yung mga iniisip natin, mag-isip ka lang ng kumbaga, may makita kang babae, mag-isip ka ng masama sa kanya, makita ka, mapuot ka sa kapwa mo. It is all about our minds, no? Kumbaga, kung titignan natin, ganoon po talaga karumi ang ating pag-iisip. Kaya napakaganda yung simbolismo, pastor, nung mitra, nung turban nga, na pati yun, inilalagay sa atin ng ating Panginoon. At take note, mga kapatid, hindi pa rin tayo yung nagsuot nun, hindi pa rin tayo yung gumawa nun. Yes, oh. Yung pastor, ang nagbibigay nun sa bawat isa sa atin. Kaya yung bawat gawa nating mabuti, wala kang pwedeng i-credit sa sarili mo. After you have been justified, yung experience natin bilang mga Kristiyano, bilang mga ligtas ng Diyos, Diyos pa rin ang may gawa, mga kapatid, sapagkat siya pa rin yung nagbigay sa atin ng malinis na isip at malinis na puso. Kaya saan tayo pupunta, pastor? Meron ka bang ito yung tanong ngayon, pastor, meron ka bang parte o naging tawag dito naging ano sa pagkaligtas mo, pastor? Meron kaya kahit 1%? Wala po. Wala akong naitulong. Kumbaga, hindi ako nagtahi ng damit, hindi nga ako nagubad ng maruming damit ko eh. Kasi, kumbaga, yung kasalanan natin, ayaw natin yun, mahal na mahal natin yung kasalanan natin. Kaya ang ginagawa ng Diyos siya yung naguhubad sa atin, pinipilit na tanggalin tayo. Ang part lang natin talaga, Mark Paul, is yung kamay natin tatanggap ng regalo ng grace. And yung kamay na iyon, that is faith. So kung wala kang faith, wala kang kamay natatanggap ng regalo, paano mo makukuha yung grace, So yun lang po kinakailangan natin. Iunat lang natin yung kamay natin and said, Lord, I believe you, I receive your gift of salvation.